pinalalaya sa bahay at sa buhay. Narito. Okay, at kwento natin ngayong araw, talagang mapapasabi ka ng sana all. Dahil ang paboritong anak na ito, 30 anyos na, pero ang madalas lang daw na pinagkakaabalahan, kain, hilata, tulog. Sana all. Ang tatay niya, nako, napupuno na, nananakit at nagbitiw na ng masasakit na salita sa sariling anak. Umabot na nga sa puntong ang anak ay kanya nang pinapalaya sa bahay at mula sa kanyang buhay. Ay nako, Bong, dapat na palayasin mo ni anak mo na yan. Pero yung sa iyan kasi lagi kang inaaway. Isa pa, walang trabaho. Nagsusumiksik sa'yo. Yung pamilya talaga na yan, magugulo talaga yung mga yan. Hanas, kaya Bong, pag nagwawala yan, lagi niya inaano si Pudong. Pero pinagsasabihan lang naman. Kasi si Pudong naman, sagot ng sagot. Tanggapin mo na lang parin Bong, ganun talaga kasawa yung anak mo eh. Kumbaga, magtulungan na lang kayo. Para sa ikaagad ng pamilya niyo. Ganun na lang yung parin Bong, tanggapin mo na lang. Kung pagalitan niya si Pudong, ipahiya niya sa labas. Kala mo kung sino. Dapat nga, siya nangangalaga dyan kasi anak niya yan eh. At eto na ang paboritong anak noon at ang tatay niyang nagpapalayas na sa kanya ngayon. Pudong at Bong, harapan na. Hindi po sila magkamukha. Grabe, parang isa lang ang lianera nyo, kuya. Pareho ang hulba. Parang mainit ang ulo ni tatay. Okay, ikaw ang nagrereklamo. Opo. Bakit? Ano ba ang Kasi problema? po palagi na lang po niya ako pinapalayas eh. Palagi na lang po. Lalo na pag nasa bahay po ako, minsan lang po ako umuwi sa amin eh. Kasi po, nandun po ako sa... May extra po ako sa car wash po dun sa amin po. Car wash? Opo. Palagi, pag uuwi po ako, kung ano-ano po sinasabi sa akin, nandito ka na naman, kung ano-ano po bangay-bangay po sinasabi, kung ano mga salita masasakit. Siyempre po ako, masasaktan po ako, anak niya ako eh. Ako sasabihan ka pa, lumayas ka dito, wala kang kwenta, magugas mo ang plato dito. Kung ano-ano po mga sinasabi sa akin, masasakit. Ako nasasaktan naman po kasi anak niya po ako eh, hindi niya naman po kailangan palayasin ako. Kausapin niya ako, pwede po, di ba po? Pero, nag-aambag ka ba sa bahay, sa gastos? Sa akin naman po, ako naman po, minsan po, nagbibigay po ako sa mama ko. Totally po sa kanya, hindi po ako nagbibigay. Bakit? Sa mama ko lang po kasi, sa mama ko lang po sa amin lang po sa akin po. Sa mama ko, mas may nakakatulong sa amin po talaga nanay ko eh. Ah, Kasi ganun. ako po, kasi po siya yung nagtatrabaho po eh. Ay, yung nanay mo ang nagtatrabaho? Opo. Ah, tatay mo hindi? Eh, ano po yan, tanod po naman po yan. Tanod. Opo. Pero regular ba? Siyempre, kailangan regular yan. Regular po yung bigay ko po? Oo. Ay, totally po hindi po kasi po wala po talaga akong trabaho po. O bakit wala kang trabaho? 30 ka na. Oo nga po eh. Nag-aalap naman po ako kaso hindi po natatapat lang po talaga. Hindi nakatapos ka ng pag-aaral? Hindi naman po. Bakit nga? Oh. Sa barkada po, nabarkada po. Ah, na barkada. Alam Ikaw mo, muna, hayaan nyo ang tao, lahat merong tsansang magbago at mangarap. Tinan mo Oo. na kayo ko nga itong si Pudong. okay. Pero parang medyo nakakahalata na ako kung bakit nabubuisit sa'yo tatay mo. Alam mo na, di ba? Pero, ano ba ang pinakamasakit na nasabi sa'yo ng tatay mo? Ganito po yung kasi po, may kinakasama lang po ako ngayon. Eh, siyempre po, masakit po sa akin, dinadamay yung babae. Hindi naman po, lalo na sa labas pa ng bahay. Pangit naman po yun, di ba? Anak niya po, kaganin niya ako. Naku, huwag ka magkamaling mag-aanak na kayo, ha? Ay, totoo naman po. Alam mo, kasi anak kalokohan ko po eh. yan. Una, nakikisampid ka pa dyan. Opo. Bakit mo kasi dinala yung babae doon? Siyempre, nakakainis yun. Totoo naman po. O, totoo naman, di ba? Wala ka ng trabaho, nagsama ka pa ng babae. Siyempre, di ba? So, ganyan din ba talaga ang sasabihin ni Tatay Bong? Kasi kanina pa nagtitimpi eh. Kanina pa niya gusto magsalita. Okay, nagkwento na yung bata. Bakit daw siya pinapalayas?
30 anyos lang naman daw siya at meron siyang dinalang babae sa bahay at wala siyang ambag. Bakit nga naman siya pinapalayas doon? Tamad eh. Ha? Matutulog na lang doon, magigising. Gigising, kakain. Ako naman dumidiskarte. Lalamunin namin. Okay. Eh, yung misis ko, nasa, Muntalban. Dumidiskarte rin trabaho siya. Anong trabaho? Yung sa kantin lang. Tigabantay siya ng mga... Sa kantin? Mga O di principal. marangal na trabaho naman yun. Opo. Regular ang sweldo po. Opo, Regular ang sweldo. Sa kapatid niya po. O, Principal yung kapatid niya ron. Principal yung kapatid niya doon. O ikaw naman, ano naman ang trabaho mo? Dumidiskarte rin ng ng nangangalakal. Oo. At saka pagka mayroong papagawa sa akin ng pagsusundot ng baradong kanal. Okay. Yung mga pader, mga masundin ako. Ikaw, mason ka rin. So nagagamit ka naman ng barangay. Oo, nagagamit. Oo, kumbaga, binibigyan ka rin ng trabaho ng barangay. Okay, mabuti naman yun. Kasi meron pa kayong pinapaaral. Dapat yung anak mong gustong maging teacher, kailangan matapos po yun. Sariling sikap niya yun. Sariling sikap niya. May Kaya siya. nga. Kaya nandun siya sa kapatid ng asawa ko, sa principal. Opo. May Graham ball siya, siya. Nagsasideline siya ng Graham ball. O, di maganda. Maganda. Siya, salbahe. Ito. Paano yan? Teka muna, ha? Ilang lalaki, ilang babae? Ilang babae? Ilang babae? Isa lang? Isang babae. Tapos 3 lalaki. Apat na lalaki. 4 na lalaki. 4 na lalaki. Yung isa, half eh. Half. Half. Bakla. Oo, half. Okay. Pudong, naiintindihan mo na. Ilang taon na po kayo, Tay? 55. 55. Naubos sa kagad ang ngipin mo. Wala talaga. Ha? Half lang din yung ipin niya. Yung ngipin mo, alagaan mo, ha? Magandang ngipin ng anak mo. Oh. Hingi ka. Oh. Bakit? Bakit nga naman hindi gagandang ngipin niya? Nakahilata lang siya buhay. Nakahilata. Nakahilata ng nakahilata. Saya-saya mo, ha? Kakain. Saya-saya mo. Kakain, no? Tapos, may kote, yung pinagkainan, dalawa silang nagsama pa ng babae, pinagkainan nila, pababayaan nila, lalangawin, hindi inugasan, hindi marunong makisama. Ayun. Hindi nala niya na babae, hindi rin marunong makisama. Nakailata rin yung nakailata. Hindi mo na kasi kailangan magsalita sa baba, sa labas pa, magsasalita ka ng ganun. Paano hindi tatama rin sa ginagawa nyo? Magsasalita ka, paparinig mo pa sa ibang tao. Mali-mali ka naman dun pa. Ikaw ang mali. Ha? Bakit nagdala ka ng babae na hindi mo makakayang obligahin ang sarili mo? Diba? Tama naman ah. Tama Hindi yun. ko sabi ko sa'yo. Oo. Alam mo, Pudong, tama yun. Talaga, tama yun. Nagdagdag ka pa ng palamunin. Totoo yan, Pudong. Ang magulang, masakit din pagka pinapagalitan ng anak. Di ba, no, Tay? Masakit din. Masakit din sa loob ko yan. Masakit din sa loob niya na paalisin ka sa bahay. Talaga. So, kumbaga, parang, di ba, parang konting konsuelo lang ang hiningi. Paborito mo daw siya noon, tatay? Kahit ngayon. Oo. Kaiyak naman, tatay. Kita mo naman, kamukhang kamukha mo eh. Oo, carbon copy. Carbon copy mo, So, ang problema lang talaga, yung ambag sa bahay. Ayaw talaga nakikita ng mga... Pero nasasaktan mo na ba siya? Pisikal? Talagang Nababatukan mo? napupulo na talaga. Oo. Sasaktan ko siya. Wag na lang. Pero, yung ngayon, hindi ko naman siya. Wag na lang, oo. Bubugbugin kita. Oo. Yun na, hanggang salita na lang. Hanggang salita. Wag na lang, kasi mag-ama kayo. Hindi magandang Bakit ka naiyak, Tay? Sasaktan lang rin ako sa sinasabi ko sa kanya. Nasasaktan ka rin sa sinasabi mo sa kanya. Pero iniisip niya rin kasi na gano'n laging galit sa akin, tatay. Ganun Yun. nasa isip niya. Pero talaga sa totoo lang, magkawala siya. Inahanap-hanap ko siya sa asawa ko. Baka mamaya walang pera yung anak ko. Padala mo ng 200. Naiisip mo pa rin siya. Yun ang gusto kong malaman, ate ko rin. Baka may hinanakit si Pudong na kailangan nating malaman. May pinanggagalingan to. Kasi naiiyak na rin siya, Ganun talaga.
O, eto na. Okay. Timba at kaldero daw ang ibinabato nitong si Bong. Ayan, sa anak niyang si Pudong. Iyan daw mismo ang nakita ng tiyahin ni Pudong. Giselle, humarap ka na. O, narinig mo naman yung usapan, di ba? Ano ka, tiyahin? Sino ang kamag-anak mo, yung nanay? Yung tatay, siya mismo. Ah, siya mismo ang kamag-anak mo. Kapatid? Pinsan. Pinsan. Malapit ka doon sa bahay nila nakatira? Sa baba lang po. Ah, sa baba. Ano bang nangyayari? Pag sa tuwing nakainom po si Kuya Bong, ayun, nag-aaway, inaano niya si Kenneth na pinagsasabihan, pinagbubungaan. Hanggang sa may mga gamit na pinagbabato, tapos doon napupunta sa amin. Kaya naririnig po namin kung ano yung mga pinag-aawayan po nila. Yun lang ang problema. Kasi, Tay, pagka talagang nahaluan na ng pisikalan, ayun na. Di ba, Attorney Lorna, yun ang bawal talaga. Pag nabarangay kayong dalawa, yun din ang sasabihin eh. Ano bang kinagagalit nyo pag uuwi kayo, nakahilata pa rin, ganun? Nakahilata. Tapos nakakalit yung mga pinagkainan nila. Yun naman pala eh. Una, kailangan hanapan ka namin ng trabaho. Palagay ko pag yun, wala ka sa bahay parate, meron ka pang ambag. Kasi pag nagtatrabaho ka na, kailangan may ambag, di ba? Para sa kanya, dapat magising na sa realidad ng buhay itong si Pudong na 30 anyos na. Ang tiyahin naman ni Pudong at kapatid ni Bong, Luz, humarap ka na. Hello, Nanay Luz. Hello po. Opo, ano po ang problema sa tingin ninyo? Ay, pareho pong may depekto eh. Si Bong may dinadalang malaking problema dahil ang nanay ni Pudong may sakit na cancer. Kaya yung init ng ulo niya, inuunawa ko na rin dahil minsan talaga mainit ang ulo niya. Pero ito si Pudong na pamangking ko, nung may trabaho naman po, lahat ng kailangan ng pamilya niya, ibinibigay niya. Wala siyang birthday na hindi siya binili ng bagong damit. Ganon din ang mga kapatid niya. Dahil nga panganay siya, ang lalaki ng truck na hinuhugasan niya nung naggagawa siya din sa... Itong si Pudong. Yung mga truck na sa manok, di ho ba't napakaraming duminon? Hinuhugasan niya doon. Kung malakas ang kita niya doon, lahat yan, pagkapasko. Kaya lang, natapat na, nag-asawa siya, tapos walang trabaho. Paano natin nalaman na cancer? Nung ano po siya? Sa Tondo dyan po kasi, nagbabantay po kasi. Ano po yun, sa dugo po yun eh. Sa dugo po. Sinalina ng apat na Ang dami po na sinali sa kanya. Tapos po, binigay siya ng reseta ng gamot na, alam po, hindi ko na po masabi. Okay. Doc Camille, ipa-check up na lang natin ulit yung nanay. So, tutulungan po namin kayo. No, para mas malinaw ang paliwanag kung ano po ang kanyang kondisyon. No? May tulong na rin po 'yon ng pagpagamot, 'di ba? Hindi naman siguro lahat, pero makakatulong kahit paano. Pero importante po kasi malaman muna natin ano ang kanyang estado. Oh, tama. Masipag ka naman pala, mabait na kapatid. Baka yung babae ang bad influence mo, ha? Saan ba yan? Tingin mo, Luz? Totoo. Ibang klase yung kalibi niya. Bakit? Uuwi. Oh. Tapos susunduin niya. Pag ginustong umalis, aalis. Oh. Basta iba dating sa akin din nun at hindi siya marunong makibagay sa tao sa nakapaikot sa kanya. Dapat may Hindi mo balanse. nakakausap. Okay, Brother June, malalim na ang sama ng loob dito, no? Sa pagitan ng tatay at ang anak. Paano sila maaayos? Saan magsisimula? Magsisimula yan kay Pudong. Pudong, humility. Magpakumbaba ka kay tatay, no? Una, yung unconditional love, naniniwala ako, hindi kaya ng tao. Only God can do it. Only God can give unconditional love. Kahit anong gawin mong kasalanan, meron siyang kapatawaran sa iyo. Hindi yan sa tao. Sa tao laging may kondisyon kahit magulang.
Walang magulang na magtsatsaga sa isang anak na batugan. Pinakain ko na nga ng tanghalian, hapunan, breakfast. Maghugas man lang ng pinggan. Konsuelo na yun. Nagdala pa ng babae sa bahay. Di ba? At wala rin nga na buhay ang babae. Hindi rin nire-respeto ang magulang. Mauubos ang pasensya ng tatay. Si Bong, alam niyo yung stress na pinagdadaanan ni Bong? Yung asawa niya, quote and unquote, may cancer daw. May problema, hindi mapagamot, hindi maibigay lahat ng kailangan. Pagkatapos yung katuwang mo sana, paborito kong anak nung araw pa. Pagkakain, mahihiga, ni hindi mahugasan ng pinggan. Pudong, naintindihan mo ko bilang magulang, no? May pag-asa pang maayos yan. Huwag mong hanapan ng unconditional love ang tatay mo. Wala yan. Hindi maibibigay ng tao yan. Kasi lagi may kondisyon sa tao. Ipakita mo sa kanya na respetado mo siya at nirerespeto mo yung bahay ninyo. Huwag kang magdala ng babaeng pakainin na hindi marunong rumespeto sa magulang. Kailangan marunong. Kahit nga hindi kayo kasal, kung nakikita ka naman yung kalivin mo na naglalaba, naglilinis, naghuhugas ng pinggan, nagluluto, konsuelo na yun. Pero hindi nakikita kasi ni Bong. Humility, magpakumbaba ka, tapos ang lahat. Humingi ka ng kapatawaran. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.